Pinakita ng opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Thursday ang nakakanginig ng laman ng mga litrato ng mga sanggol na pinaslang at sinunog na siyang gawa raw ng mga halimaw na Hamas. Hamas is inhuman, Hamas is ISIS. Sabi ng office ni Prime Minister Netanyahu, pinagbibintangan nitong ISIS ang mga Hamas. Makikita ang litrato ng dalawang sanggol na sinunog ang katawan at ang ikatlo'y pinapaliguan ng dugo. Sabi naman ng US Secretary of State na si Antony Blinken, ang Hamas daw ay parang ISIS dahil pareho ang ataking ginagawa nito sa mga sibilyan. Ang baby o infant ay pinapaulanan ng bala, pinupugutan ng ulo ang mga sundalong nahuli at sinusunog ng buhay ang mga bata sa kotse o kaya ay sa isang silid. Dahil sa walang tigil na putukan, airstrikes, pag-launch ng missiles at rockets, pagpapasabog ng mga gusali at kalye ng Israel at Hamas. Aabot na sa 2,700 ang kabuuan ng nasawi sa giyera. Ayon sa Palestinian Health Ministry, 1,417 Palestinians ang napaslang, 447 ay bata at 248 naman ay babae, habang ang 6,268 naman ay injured. Sa kampo naman ng Israel, 1,200 na katao na ang nasawi, habang ang 150 katao ay hostage ng Hamas ayon sa Israeli authorities. Banta ng Israel, patuloy pa rin itong haharangan ang pagdaloy ng electricity, tubig at gas hanggang hindi pinapauwi ang mga na-hostage. 2 Filipino naman ang binawian ng buhay dahil sa umiiral na giyera. Nagpadala ng pakikiramay ang presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawi. Sinabi sa Instagram post ni Marcos, "Last night, I made 2 of the most difficult phone calls I've had to make as a president. The nation is one in grieving with the families of the Filipinos who were killed in the attacks on Israel." Dagdag pa niya, susuportahan niya ang pamilya ng mga nasawi sa paraan ng pagbibigay ng tulong pinansyal. "This tragedy will not deter our spirit. We will continue to stand for peace." Hirit pa ni BBM. Matatandaan sa isang pahayag ng presidente na nakikiisa ito sa Israel sa nangyaring kaguluhan. Kasama pa sa mga nasawi sa Israel ay ang 27 na mga Amerikano dahil sa atake ng Hamas, habang ang 14 ay nawawala. Ayon pa kay White House National Security Council spokesman John Kirby, hindi imposibleng magpadala na ng US troops sa Israel, subalit ito naman ang inaayawan ng mga Israeli dahil baka lumusob pa ang ibang mga bansang sumusuporta sa Hamas. Bukod sa United States ay nagpaabot na rin ng tulong ang United Kingdom sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 Royal Navy ships, helicopters at surveillance aircraft sa Eastern Mediterranean suporta sa Israel at para ma-reinforce ang regional stability. Nitong linggo lang, nagpalitan ng rocket at missiles ang Israel at ang nagsanib puwersang Hamas at Hezbollah na isang militant group at political party sa Lebanon. Bukod pa dito, nagkamustahan din ang Israel at Syria sa pamamagitan ng pagpaputok ng missile sa isa't isa. Nauna ang Syria na tinarget ang Israeli sa Golan Heights region. Kaya gumanti naman ang Israel. Nitong October 12, tinarget din ng Israel ang Damascus International Airport at Aleppo International Airport. Ang pinsalang nagawa ng Israel ay nagpatigil sa serbisyo ng mga nasabing airport. Sabi naman ng Foreign Ministry ng Russia ay nilabag daw ng Israel ang international law nang masira nito ang runways ng Damascus at Aleppo International Airport. In the context of the sharp escalation of the situation in the Palestinian-Israeli conflict zone, such forceful actions may lead to extremely dangerous consequences as they could provoke an armed escalation throughout the region. That must never be allowed to happen, wika pa nito. Nagbanta rin ang United Arab Emirates o UAE sa Syria na huwag nang makigulo pa sa nangyayaring digmaan. Talaga nga namang nakakatakot dahil lalo pang tumataas ang tensyon sa bawat araw na lumilipas. Nakakatakot isipin na baka itong giyera na ito pa ang magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Pero wag naman sana.